Sa isang nakakagimbal na balita, nagpahayag si Atty. Mark Tolentino ukol sa kontrobersyal na pagbaba ng Kamara sa ikatlo at huling reading ng House Bill na naglalayong bawiin ng gobyerno ang prangkisa ng SMNI. Ayon sa kanya, tila hindi nang araw magbabago ang desisyon ng Kamara na ipasara ang SMNI, kaya't hindi mapigilan ni Atty. Mark na ipahayag ang kaniyang mga saloobin hinggil dito. Sa kabila ng kontrobersiyang ito, patuloy pa rin na umaalma ang mga taga-suporta ng SMNI at iba pang mga partido sa mga naging aksyon ng gobyerno. Naniniwalang ilan na may mga hindi pagkakatugma sa proseso ng pagboto sa Kamara na maaaring magdulot ng mas malalim na pag-aalala sa demokrasya ng bansa. Sa paglantad ni Atty. Mark Tolentino sa usapin, inaasahang lalala pa ang tensyon sa pagitan ng gobyerno at SMNI na maaaring magdulot ng malaking epekto hindi lamang sa industriya at media kundi pati na rin sa political landscape ng bansa. While ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ng SMNI hindi na-violate talaga. Nakita naman natin sa NTC, sila ang huwes, sila ang fiscal, sila rin ang executor. So ngayon ko lang nakakita ng isang korte, isang quasi-judicial body na sila lahat, sila pa ang complainant, sila ang fiscal, sila din ang huwes. Yung mga hearing-hearing, boro-boro yun, pero may desisyon na pala. After naputuhan, wala pang 5 minuto, may resolution na. Binabasa na nila ang resolution na they are recommending the suspension or the revocation of the franchise ng SMNI. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, maybe ni-revoke nila, but hindi pa ito ang katapusan. Kasi ang katotohanan nasa atin, ang hustisya nasa atin, and yung Diyos sa atin kakampi. That's why we will get justice. Yes, we will get justice mga kaibigan. Ayon po yan kay Attorney Mark Tolentino. Ayan po. Nako, may pasabog na naman ito si Mark Tolentino. Biro nyo guys, di ba? Ang bilis pala ng ang bilis pala talaga ng itong parang parang resolution. Wala pa daw ilang minuto guys, lumabas na kaagad ng desisyon. Kaya po, tinawag ito na moro-moro. Kaya ikaw, Nograles, no? Itong si Migaon, makinig po kayo dito kay Attorney Tolentino. Kasi po itong si Attorney Mark Tolentino, ito po isang magaling na abogado na dapat nyong sundin at dapat nyong pakinggan. Kasi nga, yung mga desisyon nyo dyan sa Kamara ay puro moro-moro. Moro-moro. Kangaroo court nga, di ba? Kaya nga tawag dyan, kangaroo court eh. Di ba? Biro nyo guys, wala man lang hindi man lang sila nag-iisip, hindi man lang sila kumbaga, bago ka magbigay ng desisyon, syempre paabutin mo muna siguro paabutin mo ng 1 araw, 2 araw, 3 araw. Syempre magdi-desisyon ka pa diyan eh. Magbi-meeting pa kayo, di ba? Convene. Kasi yan eh, kailangan yung pag-uusapan yan. Ilan ba ang tao sa Kamara? Let's say nasa mga 200 yan, di ba? Hindi naman agad-agad makapag-desisyon ka kaagad, isang snap lang, meron ka na kaagad desisyon. Hindi naman yan basta-basta guys. Dahil SMNI franchise po ang pinag-uusapan dyan. Dapat yan, syempre, titingnan nyo muna kung meron pa talaga silang, ano ba talaga problema ng SMNI franchise? Ano ba talagang dapat gawin? Bakit mo kailangan natin silang i-revoke? Bakit kailangan natin silang tagalan ng franchise? Pero ang ginagawa nyo dyan, moro-moro. Kaya ikaw, Nograles, sana po matauhan na kayo, no? Sana po magbago na kayo sa inyong mga ugali. Grabe. Talagang pinapakita niyo sa taong bayan na kayo ay mga bias. 'Di ba? Pagdating sa SMNI, wala kayong wala man lang kayong konsiderasyon. Sa bagay guys, huwag kayong mag-alala, sabi nga ni Atty. Tolentino, hindi pa tapos ang laban. All right. Yan po mga pag-uusapan natin. Siyempre, meron tayong breaking news, mga kaibigan, no? Posible po ito posible po. Ikinakasan na po mga kaibigan ng karamihan at ito po yung nag-trending na
Duterte sa 2028 tandem, mga kaibigan. Palakpakan natin, guys. Meron pong pahayag dyan si Attorney Panelo. Okay, mamaya po, aalamin natin yan. Dahil syempre, guys, sino ba namang ayaw? Duterte tandem. Sino ba namang ayaw? Di ba? Pero alam natin, guys, na si Tatay Digong ay syempre may edad na. No? Gusto na nga niya talaga mag-retire. Gusto niya magpahinga. Pero syempre, guys, merong theory dyan. May theory dyan si Attorney Panelo. Okay, aalamin natin mamaya yan. At meron pa tayong isang breaking news. Ano pong nangyari kay Kong Arnie Tevez, mga kaibigan? Breaking news po. Na-aresto na po siya, guys, doon sa Timor-Leste. At marami pong lumalabas ngayon ng mga speculations, mga fake news, na hindi daw niya ginagalang ang red list ng Interpol. Kasi nga, guys, ito pong si Kong Arnie, mga kaibigan, nahuli po siya, mga kaibigan, in a broad daylight. Ibig sabihin, hindi siya nagtatago, nahuli siya, hindi naman, kumbaga, exposed po si Kong Arnie Tevez, mga kaibigan, at naglalaro po siya ng golf at nahuli po siya ng Interpol. So, marami po nag-speculate, mukhang binabastos yata niya yung Interpol, hindi po totoo yun, guys. Meron pong natuklasan dyan si Attorney Panelo at meron din siyang theory dyan. Meron po siyang pahayag dyan, guys, kaya alamin din natin mamaya. Pero bagong lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan. Huwag niyong kalimutan mag-comment, like, at pakihit na notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, mga kaibigan. Happy. Thank God it's Friday. Friday na naman. Ang bilis talaga ng panahon. Happy weekend na naman. Ay, next week, Holy Week pala, mga kaibigan. No? Sana po, no, sa Holy Week, magbago na itong itong nasa kamera, lalo na itong si Migaon, no? Grabe pala talaga itong si Migaon, mga kaibigan, no? Talagang siya po ang nagpo-push, guys. Pino-push na talagang ipasara ang SMNI. Sa tingin ko, mga kaibigan, mukhang meron talaga siyang galit, no? Or meron talaga siyang gusto niyang gantihan itong si Attorney Mark Tolentino, eh. Alam mo, natatawa na lang ako, guys, dahil nga hindi naman sa pag-ano, no. Alam ko guys, na marami pa dyan sa kamera na naasahan pa natin. Kasi lang, guys, sabi nga ni Attorney Panelo, baka hindi daw mabigyan ng budget, eh. Baka hindi mabigyan ng pera. Kaya, mga kaibigan, ang nangyari po sa botohan, guys, talagang 4 lang po ang nag-abstain. At 4 lang din ang hindi bumoto. Lahat na yun bumoto na, mga kaibigan. Di ba ang saklap nun? Ibang klase talaga, no? Pero bago natin pag-usapan yan, mga kaibigan, syempre, babatiin muna natin ating mga suki. Ang ating mga kapatid, mga kaibigan dyan sa abroad. Ayan, kamusta na kayo? Ang ating mga OFW, syempre, kayo yung mga bagong bayani. Kaya saludo po kami sa inyo, no? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Syempre, guys, saludo po tayo sa mga OFW dahil sila po ay nagtatrabaho para po sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagbabayad po sila ng tax. Palagi po sila nagbabayad ng tax. Ginagawa nila lahat para sa kanilang pamilya. Pero, tinan mo, ang ginawa ng Kamara, ayaw pa rin tumugon sa panawagan na buksan ng libro. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ano ba yan? Oy, magsara na kayo, Kamara. Wala naman kayong silbi. Para naman makatipid tayo. Laki-laki ng ginagastos nyo dyan. Di ba? So, yun po, mga kaibigan, syempre, babatiin din natin ang ating mga avid listeners, mga viewers, of course, ang ating mga subscribers, at syempre, ang ating mga members. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami dahil nandyan lang po kayo, guys, no? Palagi kayong sumusuporta sa channel namin at palagi kayong sumusubaybay sa aming YouTube channel. Dahil po kayo po ang aming mga boss. Kayo po ang aming amo. Dahil sa inyo, guys, nabuo po ang Foodnet channel. Kaya maraming salamat po, mga kaibigan. Siyempre, quick shoutout muna tayo, guys, pasensya na kayo. Mabilisan lang po. Si Mirna Cruz, Gerson Ostero. Hello, Chrissy Brooks, Sande Escolano, Renzo Malari, si Marie Loma Gonzalez or si Lorna Gonzalez, si Pasilidad Milyare, Elena Calapis. Ayan, si Elena Calapis, hello. Ayan, Tessie Amanuma, John Lapunete, Giovanni Severo, ayan, si Lailani Garcia, OFW Josh TV1, si Jack Angeles,
Corazon Austero, sino pa? Si Adel Bautista, si Sandra Escolano, Felicidad Meliari, Domingo Regalario. Ayan, si Jolly 23, si Danilo Enriquez, si Cat Lover, si Raida Puerte, Wendy Kaligasan, Leo Bonag, Nena Esteban, dami na pala si Adel Bautista, si Menchi Hizon, ayan, ang dami. Arceli Bautista, Leonido Pakingan, Joel Arellano, sino pa? Silipin lang natin guys kung sino ang first honor. Ayun, si Nomoy Paloma, happy Friday Sir Pudinet at sa lahat. Ayan, magandang araw po sa iyo dyan ha, Nomoy Paloma. Andito din si Lynn Cordinera, si Alfonso Horado Jr., si Marily Orlandez, at si Nana Esteban, si Christine Lo Chavez, si Sheer andito din. Kumbawa Sheer, si Black Beauty, si Norma Tarzan, Victoria Galvez, Rosie Manalo de la Cruz, ayan, Lea De andito din. At marami pang iba mga kaibigan, no? Mamaya po babasahin po natin. Promise po guys, no? Andito din si Lynn Marie at si Araceli Bautista. Ayan po. Mamaya po guys, babasahin po natin yung mga comments nyo at mga tanong nyo. Promise po guys, no? So kailangan guys, magtanong kayo para tuloy-tuloy yung discussions natin, ha? At kailangan nyo rin mag-comment mga kaibigan para mabasa natin. Sa bandang dulo na po yan, okay? Yan po ang dating gawin, no? Araw-araw po natin ginagawa yan. So huwag kayong mag-alala guys, lahat po ng mga comments nyo, mga tanong nyo, babasahin po natin yan isa-isa. Ayan po, eto na. Nako, unahin natin itong tandem. Tandem 2028, Duterte. Payag ba kayo? Press 1 mga kaibigan. Kung okay ba kayo sa tandem na Duterte 2028 mga kaibigan for President at Vice President. Paki-press 1 po kung sino may gusto. Duterte sa 2028. Press 1 muna mga kaibigan. Kung gusto nyo ba yung tandem natin, guys? Siyempre, gusto nyo, di ba? Press 1 na, press 1. Para malaman natin mga kaibigan kung ano ba yung mga nilalaman sa mga puso nyo. Di ba? Alam ko naman guys, gustong-gusto nyo tandem Duterte. Kahit ako mga kaibigan, yun talaga ang ano ko. Yun talaga ang pangarap ko guys, no? Kahit nung una pa. Nung una guys, talagang yun talaga ang target Duterte, no? Yun talaga ang pinipilit or pinopush ni Attorney Panelo nung mga panahon na yon, di ba? Alam niyo naman yan na marami talaga naghahangad noon at nag-aantay po na magkaroon ng Duterte tandem, di ba? Itong si Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, at itong si Tatay Digong natin, na mag-tandem po sila guys. Kaso lang, hindi naman kasi nangyari, di ba? Oo, nagkaroon po, masyado kasing mga Duterte, masyado silang may delikadesa Masyado silang maprinsipyo at respeto pong mga kaibigan. Kaya siguro hindi nangyari yon. Pero this time guys, gusto nyo ba? Ha? Duterte sa 2028? I-push natin yan. Pero syempre guys, no? Unang-una, we have to consider guys, na si Tatay Digong, ang ating pinaka-idol dito, ay may edad na po, no? Medyo matanda na talaga, no? 80 na yata siya ngayon itong March. 'Di ba? Pareho kami birthday noon, pareho kami ng birthday noon, 'di ba? March. So 80 na yata siya. So may edad na talaga siya, guys. Pero mga kaibigan, sabi po ng isang expert, okay? Sabi po ng isang expert, guys, pwede pa. Ayan, ito po, pakita natin, guys. Ayan. Ito po ang sinabi ni VP Sara, no? Kasi nga narinig niya, guys. Ito po umuugong-ugong na at ito po naging trending. Kumakalat na po ito sa social media, kumalat na ito sa Facebook, sa Twitter, kumalat na rin ito sa YouTube at kung ano-ano po mga platform. Dahil guys, ito po ang kinakatakutan ng mga kalaban. Lalo na po yung sila Tambaluslos. Nanginginig siguro mga tuhod niyan. Baka iba na naman ang maiisip nila ngayon. Dahil po kumakalat na naman itong tandem na to, guys. Ayan po, ang sabi dito, guys, no plans, ? No? VP Sara says no political talks with father amid floated Duterte tandem in 2028. Siyempre, guys, ang sabi po ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw sila napag-usapan, no, sa kanyang tatay. Itong si Tatay Digong. Ito po ang sabi diyan sa balita, no? Basahin lang natin mga kaibigan para po makumpleto ang ating context.
Ayan po, Vice President Sara Duterte Carpio on Wednesday denied engaging in political discussions with her father, former President Rodrigo Duterte, amid questions about his plans for future elections. Ang sabi dito, nagpalabas po tayo ng statement kamakailan lang na sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics, said Duterte Carpio. Ayan po ha, hindi kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yun, mga concerns sa kanya-kanyang mga opinion, yun ang napag-uusapan namin. Ibig sabihin guys, pag nagkikita pala sila, hindi pala politics ang kanilang pinag-uusapan, no? Ang pinag-uusapan nila guys, all about family. Family concerns po, no? Ang ganda, di ba? Kahit mga pareho silang nasa politika, pero pag nagkita-kita sila guys, parang hindi nila pinag-uusapan ang politics. Pag sila po ay nagkita-kita guys, ang pinag-uusapan nila tungkol po sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Napakaganda, di ba? Ayan po. Last January, Duterte Carpio and her father separately claimed that they have no intention to run in the midterm elections. O, di ba? Sa midterms, wala na po yan, no? But their allies are already floating the possibility of a Duterte-Duterte tandem in 2028. This was raised by former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo in a prayer rally for self-styled Pastor Apollo Quiboloy last week. So dito pala kumalat mga kaibigan. Kasi po itong si Attorney Panelo, syempre guys, kahit kung ako sa Attorney Panelo, sasabihin ko talaga to. Di ba? Gustong-gusto ko kasi. Kasi marami ding, kumbaga nagkaroon na kasi ng ano yan guys, nagkaroon na ng clamor na sinisigaw po ng mga tao, Duterte, Duterte, 2028. Marami na po nagsasabi niyan eh. Hindi na naman si Attorney Panelo, di ba? Pero guys, doon sa prayer rally, isinigaw to ni Attorney Panelo. Sabi dito, hindi ko alam kung sila ay, sabi po ni guys, hindi ko alam kung sila ay may pag-uusap kasi wala naman ako doon. Hindi ko naman narinig. So hindi ko alam kung ano ang napag-usapan ni Attorney Panelo at ni former President Duterte. Ito po yung sabi ni Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Kasi nga, lumalabas kasi ngayon sa balita na itong si Attorney Panelo at saka si dating Pangulong Duterte, no? Nag-uusap sila guys para sa tandem. Pero syempre ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, wala siyang alam dahil wala naman siya doon. Syempre Vice President nga siya, busy siya eh. 'Di ba? Katulad ngayon nasa Indonesia siya. Super busy kasi ang ating Vice President. Pero guys, syempre, lahat tayo gustong-gusto natin itong mangyari. Di ba? Ito po guys panoorin po natin itong balita. Kaya, saan na ba yun? Ayun. Wait lang mga kaibigan. Play lang natin. Sinisigaw ng mga sa tao. naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente naman. Binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte-Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganyan yung relationship namin ni
former President Rodrigo Duterte. Kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya yung napapag-isama. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang ideya sa naging usapan ni Panelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Samantala, naitanong naman kay Vice President Duterte ang arrest order na ipinalabas ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Well, hindi naman na mag-matter yung advice ko yung opinion ko as leader. Pero una nang ipinahayag ni Vice President Duterte na siya ay nakikisa sa panawagan na pairalin ang batas at katarungan sa hinaharap na issue ni Pastor Kibuloy. Aniya, ang mga ginawang pagdinig laban sa butihing pastor ay isang pandarahas, hindi patas at isang trial by publicity. Ito naman ang naging payo ng pangalawang Pangulo sa hakbang ng House of Representatives laban sa franchise ng SMNI. I would suggest sa SMNI to consult their lawyers kung ano pwede pang legal options nila with regard to their conscience. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Samantala, kamakailan ay nagpahayag ng pagsuporta ang isang dating opisyal na Malacanang sa Duterte tandem sa 2028. Posible kaya ito? Alamin natin ang sagot mula mismo kay Vice President Sara Duterte sa report ni Jason Rubrico. Sa naganap na laban kasama ang Bayan Prayer Rally, ipinahayag ng isang dating opisyal ng palasyo ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya naman, hirit ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa taong bayan sa susunod na eleksyon sa 2028. Ang sabi ko sa kanya, ngayon na ang pagkakataon na kayong dalawang magama ang humawak na kapangyarihan at maging presidente at vice-presidente ng bansa. Binigyang diin ni Panelo na wala siyang nakikitang ibang tao o politiko na karapat-dapat sa dalawang pinakamataas na posisyon sa bansa kundi ang mag-amang Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong, posible kaya ang Duterte tandem sa 2028? Sinagot yan mismo ni Vice President Duterte habang nasa kanyang official visit sa Cambodia bilang Pangulo ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO Council. Nagpalabas po tayo ng statement, kamakailan lang, sinabi po natin na hindi po kami nag-uusap about politics ni former President Rodrigo Duterte. Ganun po talaga yung relationship namin before 2016, bago pa man siya naging Pangulo. Nung naging Pangulo na siya hanggang ngayon, hindi ganun yung relationship namin ni former President Rodrigo Duterte. Kami nag-uusap ng politika kapag kami ay nagkakasama. Lagi yung mga concerns ng kanya-kanyang pamilya yung napapag-isama. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na wala siyang ideya sa naging usapan ni Panelo at Duterte. Hindi ko alam kung sila ay merong pag-uusap kasi wala naman ako doon, hindi ko narinig. So, hindi ko alam kung ano ang pag-uusap ni Atty. Panelo at ni former President Duterte. Alright, Attorney Sal, you were saying? Alam po ninyo yung sinasabi ni tama si BP Daisara doon. Wala kaming usapan about ni dating Presidente Duterte ng Duterte tandem. Bungkahi ko lang po yun. Bungkahi ko lang given the circumstances surrounding the present political situation. At ang reaksyon nga, gaya, binida ko na yun dito, reaksyon ni Presidente Duterte. Matanda na nga daw siya, gusto niya na mag-retire. Sabi ko, 4 na taon na lang yan, pwede ka pa rin, lakas mo pa. Pero, alam po niyo, the decision whether or not
yung pong mag-ama ay tatakbo o hindi will not be coming from them. Believe me, pareho rin yan nung tumakbo si dating Presidente Duterte. 10 taong kong nililigawan, binibuisit, kinukulit. Hindi naman, kasi ayaw niya talaga eh. So, what made him say yes? Who decided for him? The people. Kasi there was a clamor. Yan ang magdidesisyon yan taong bayan. Pag nagkaroon ng panawagan, kilusan na sila'y tumakbo, wala silang magagawa. Hindi maindihan. Kung hindi ituloy. Ayan po ang magiging kalakaran dyan. Tandaan nyo, noong 2000, nung nakarang halalan, hindi ba yan ako rin po ang nagmungkahi niyan. At sa survey, sila ang pinakamataas na tandem. Yeah. Kaya lang dahil nga madelikadesa yung mga nakakaya naman, kami pantano, pinabayaan na lang nilang iba. Kaya, natigil. Pero this time, mukhang iba ang sitwasyon eh. The situation is, pinipersecute sila. Yes. At ang mga kababayan natin nagre-react kasi there is no reason for persecution because these two have invested so much of their time, talent, and resources upang makapagsilbi sa bansa ng matapat. At nakita naman natin ang resulta. Yan ang katotohanan. Yan po mga kaibigan ang pahayag po ni Attorney Panelo patungkol po sa tandem guys ng Duterte sa 2028. Ang point kasi dito mga kaibigan, kaya po ang mga tao naghahangad po ng tandem na yan, Duterte kasi nga desperado na guys kumbaga hindi naman wala na talaga itong sino pa bang gusto nating iupo diyan? 'Di ba? Sino pa bang dapat nating iupo diyan para maging presidente? 'Di ba si Sara Duterte lang mga kaibigan? 'Di ba? I mean, ako bahala na kayo, no? Basta ako guys, pwede po akong bumoto kay Bongo. Bongo kasi ang gusto kong vice president 'Di ba? Bongo tsaka Sara Duterte. 'Yun talagang gusto ko. Or kung kaya pa ni Tatay Digong, di si Tatay Digong, pero sabi nga, no, medyo hindi na po talaga, baka hindi na gusto talaga kakayanin kasi kailan pa ba ang 2028? Ilang taon pa yan? Ilang taon pa nga antayin natin bago mag 2028, di ba? So, kaya po nagkaaganyan ng guys, kaya po parang desperate na talaga tayo, no? Parang gusto-gusto talaga natin, Duterte na lang uupo sa pagiging Pangulo. Kasi nga, wala na po tayong nahahanap Wala na tayong napipisil kasi nga karamihan sa kanila bumaliktad. Karamihan sa kanila medyo nagbago po yung kanang approach. 'Di ba? Katulad ni Senator Tulfo, biglang nagbago. Dating matapang, dating talagang biglang ewan ko ano nangyari sa kanya. Marami sa ng mga aspiring kasi lang delikado hindi tayo pwedeng magtiwala kasi nga mamaya pag nanalo na naman iba na namang mangyari sa atin. Parang ganun po mga kaibigan. Di ba? Matanda na talaga si Tatay Digong. Aminado naman tayo diyan, di ba? Hindi naman natin pwedeng i-deny yan 80 na nga siya, di ba? After 4 years pa or ilang taon pa ba. So, kayo guys, no? Basta ako, ang tandem ko, kung ako lang tatanungin nyo, kung ako lang pipili, no? Si Bongo talaga ang vice ko. Tapos ang president ko, si Vice President Sara Duterte. Yun talaga ang sa akin, guys. No? Kayo pwede naman kayong pumili. Basta ang request ko lang sa inyo, guys, basta ang president natin, Sara Duterte. Yun talaga ang dapat nating iboto, mga kaibigan. Kasi alam ko, hindi naman, ewan ko kung, kasi si Baste Duterte, hindi pa yan tatakbo Alam ko, mayor yan Ito naman si Paolo, malamang Congress yan or Senado yan, no? Either way. Or ito si Paolo, pwede sana mag-vice president no? Pwede, di ba? Pwede siya mag-vice president para Duterte. Di ba? Duterte pa rin, no? Di ba? Ang ganda pakinggan. Panalo sana yan, no? Malamang talagang ang babangga dyan, giba talaga sigurado. Siguradong giba yan. Hindi nila kakayanin yung tandem na yan, no? So yun po mga kaibigan.